Sa pagsapit ng umaga ay makikita natin si Lee na nasa itaas ng bundok habang pinagmamasdan niya ang mga nagbabante sa portal. Ang mga bantay ay meron isang B-rank at 3 C-rank na Awaken, ang talagang nakadeploy na maraming mga advanced na mandirigma, upang bantayan ito ng Corporation A-Class Forbidden Zone na selyado pagkatapos ng aksidente sa pagmimina. Gaya ni Lee, sa lakas niya ngayon, hindi pa niya malalaman ang katotohanan. Isa lang itong A-Class Dimensional Rift, kung ano pa ang nararapat na imbestigahan. Sa malamig na tingin ni Lee at seryoso sinabi nito na namatay ang kanyang mga magulang. At nasa likod nila ang katotohanan na sila ang gumawa ng karumal-dumal na pagpatay at ito ay isang bagay na planado. At naalala nito ang araw na yon, na ibinagsak ng malakas ang pera sa lamesa. Ang pera na ito ay umaabot ng 200,000. Ito ang kabayaran sa pagkamatay ng kanyang magulang at isaalang-alang na kompensasyon mula sa grupong ng kunin ang pera at lagdaan itong hindi sinasadyang death acknowledged form. At sinabi pa ng lalaki kung hindi pa ba ito sapat sa kanya. Subalit nananatili si Lee sa kanyang kinakatayuan habang may galit sa kanyang puso, at pilit nitong sinasabi na kailangan niyang malaman kung ano ang totoong nangyari sa kanyang magulang. Subalit bigla naman siyang hinawakan sa ulo at sinabunutan, at sa mataas na boses na sinabi nito kay Lee na nagkaroon ng aksidente ang kanyang mga magulang at ang iba pang mga Menero ay namatay sa nangyari. Ngunit si tinura naman ng lalaki ay hindi naman naniwala si Lee. At sabay hinawi nito ang kamay ng lalaki na nakahawak sa ulo nito. At kanyang sinigawan nito na imposibleng parehong C-Class Awakened ang mga magulang niya, at paano sila mamatay sa isang aksidente lamang, dapat buhay pa sila at hayaan siyang pumasok at suriin. Ngunit hindi naman nakapagpigil pa ang isa pang lalaki at nakialam na din. Hinawakan niya ito sa damit. At sinabihan niya si Lee na kahit ano ay maaaring mangyari sa isang Wraith Zone, kahit na ang C-Class ay maaaring mamatay. Ngunit hindi naman pumayag si Lee. Ito ay isang A-Class Wraith Zone lamang, ng Wraith dito. Hindi dapat mas malakas kaysa sa A-Class. Ngunit saad naman ng lalaki na mas mabuting tumahimik na lang si Lee dahil naririndi na sila sa kanyang boses. Subalit hindi naman nagpapigil si Lee bagkus ipinagpatuloy pa nito ang pagsasalita na kahit inatake ang kanyang mga magulang ay kaya nilang makalabas ng buhay doon. Pero hindi ganun ang nangyari dahil may maling nangyari sa loob at hindi siya matatahimik kung hindi niya malalaman ang totoo sa pagkawalan ng kanyang magulang. Ngunit sa mga oras na ito ay hindi na napigilan pa ang galit ng lalaki at namula na ang mata dahil sa hindi na niya kaya pang pakiusapan si Lee. At saad pa nito na sinusubukan ba niyang mangikil ng mas maraming pera na kabayaran. Parang hinahanap niya si kamatayan, at itinaas nito ang kanyang kamao para bigyan ng isang suntok si Lee na labis naman niyang ikinabahala. Ngunit bago man masuntok ang ating bida ay biglang may dumating na lalaki na nakapormal, at pinapatigil nito ang lalaki sa kanyang gagawin. Ang lalaking ito ay si Ning Donghao, chairman ng group, A-Class Awaken. Agad naman silang napalingon at sila ay natigilan sa kanilang mga kahangalan. Sa paglapit ni Chairman Donghao at kanyang tinignan nito ng masama at sinabihan niya ang lalaki. Na sinabi nito sa kanya na maayos na aliwin ang pamilya ng mga biktima, at kung ito ba ang tinatawag niyang proper. Napahiya naman ang lalaking umisi ng bahagya at nilunok na lang nito ang sinabi ng kanilang chairman. Agad naman kinuha ni Chairman Donghao ang pera sa lamesa at kanyang iniabot kay Lee habang nakahandusay ito sa sahig. At kanyang sinabihan nito na kunin niya ang pera sa ngayon, hindi man ito gaanong kalaki, ngunit maaaring makatulong ito sa kanya sa kasalukuyan niyang mga problema. Subalit sarkastiko naman na sumagot si Lee na hindi niya gusto ang pera, at gusto niya lang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa kagustuhan naman ng ating bida ay pumayag naman si Chairman Donghao na iimbestigahan nila ng maigi at bibigyan siya ng tamang paliwanag at sabay abot nito ng kanyang kamay. Bumalik naman tayo ng eksena. Nasa araw na yun sa panahong siya. Kasama ang ng group na ipinangako ng Chairman Ning Donghao, na lalabas na ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Ngunit sa halip, iginiit nila ang kanyang mga magulang bilang mga magnanakaw at binigyan siya ng isang bayarin para sa milyon-milyong pinsala. Ngunit si Ching Tian naman ay ginamit nito ang energy saving mode at kanyang pinaliit ang anyo nito. At ipinahayag pa nito na kahit anong lahi ni Lee, kung wala siyang kapangyarihan, aapihin lang siya. Kaya sa halip na tumitig kay Crush na walang kwenta ay humanap ng paraan para makaipon ng mas maraming Rift Gate fragment. Sa sandaling mas malakas na siya, ang pag-alis ng tinatawag na katotohanan ay magiging kasing dali ng pagsasabi niya.
Ngunit napaisip naman si Lee na parang kailangan niyang sabihin ito sa kanya na kung hindi dahil sa kanyang shadow energy na hindi matukoy, kung hindi ito naiuri bilang isang E-class na Monero, may ipit ba talaga si Lee dito nang walang nag-iimbita sa kanya na bumuo ng team? At ang pangit na ito sa sandaling sinasabi niya na kukunin niya ang kanyang katawan. Tapos sa susunod tinutulungan siya nitong mag-level up, kung isa ba siyang mabuti o masama, at bakit siya lumiit at humina ang kanyang kapangyarihan, kung baliw ba talaga siya. At nabanggit pa nito sa kanya na kaya siyang itaas sa S-class at mukhang kabaliwan lang ang lahat ng iyon. Sa mga pinagsasabi naman ni Lee ay parang nabagsakan ng semento si Ching Tian at hindi niya masikmura ito. At ilang sandali pa ay hindi na ito nakapagpigil pa at sumabog ito sa galit at kanyang sinigawan si Lee. At sinabihan niya ito na tumigil ito. Kung wala siyang nakikitang potensyal sa ating bida, hindi niya siya guguluhin. Ngunit iginiit naman ni Lee na wala man lang siyang sinabi, bakit siya nagagalit? At napaisip ulit ito na makikita na naman siyang nagwawala sa oras. At kung nakainom na ba ito ng gamot itong lokong ito? Subalit sa kaalaman ng ating bida ay hindi alam ni Ching Tian ang mga iniisip niya kahit hindi nito sabihin. Sa sandaling ito ay biglang tumunog ang kanyang cellphone na may nag-text, na agad nilang tinignan nito at nakita niyang na-invite siya sa isang mission na hindi niya inaasahan. At hindi na nagpaligoy pa si Lee at agad itong nagtungo doon. Ang lugar na ito ay tinatawag na Chemical Zone D-Class Wrath Zone, Rift Gate Entrance. At makalipas ng isang oras ay nakarating na rin si Lee, ngunit sinabihan naman siya ng lalaki na bakit ang tagal niya at kanina pa nag-aantay ang kanyang kasamahan. Agad naman humingi ng pasensya si Lee at wika nito na medyo malayo siya sa lugar na ito kaya siya nahuli. Ngunit sa isipan niya ay medyo nagmamadali sila mula sa isa pang E-class Wrath Zone na ito. Agad naman nagsalita ang lalaking nakasuot ng hazmat suit at kanyang namukhahan si Lee kaya tinawag niya ito. Nakangiti naman na lumapit si Lee at tinawag niya itong Uncle Hao. At matagal nang hindi sila nagkita, at sinabihan niya ito na sasali din ba siya sa misyon. Ngunit hindi naman ito pinansin pa ni Uncle Hao bagkus hinawakan niya ito sa braso at kanyang sinabi na lalo na siyang tumangkad. At sambit pa nito na halos 5 taon na ang nakalipas simula nang maaksidente ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kabilang banda, naiinis naman ang isang lalaki na nasa gitna. At naiinis nitong sinabi na akala niya ay may hinihintay silang importanteng tao ngunit lumalabas na deadbeat Monero lang pala na walang kwenta. Ang lalaking ito ay si Gu'er na isang mercenary C-Class Awaken. At ang isa naman ay si Guda mercenaryong C-Class Awaken. At ang lalaking kalbo naman ay si Gusan na isang mercenary C-Class Awaken. Subalit ngumiti naman ang lalaki na may hawak na papel. Humingi ito ng pasensya sa kanila. Nakasama sa misyon ng pagmimina ayaw nilang guluhin ang mga advanced fighters kaya ipaubaya na lang nila sa miners ang pagkolekta. Ilang segundo pa ay idinuro ni Gu'er ang lalaki at kanyang sinabihan ito na sinayang lang niya ang kanilang oras, magmadaling sabihin na niya sa kanila ang misyon. Agad naman sumagot ang lalaki ang rift na ito ay isang D-class na Wrath Zone, ang kanilang task ay maghanap ng ice crystal ore at magmina ng 60 kilo bilang mga sample. Ngunit sa sandaling ito ay napatingin si Lee sa kanila, at iniisip nito ang 4 na C-Class Awakens para sa AD-class na Wrath Zone, sobra-sobra na yun. Sa paghusga sa dugo mula sa 4 na ito, wala sa kanila ang mga disenteng tao. At mahina niyang nararamdaman ang isa pang C-Class na presensya sa loob ng Wrath Zone. At makikita din natin ang isang lalaki na naka-mantle cloth na naka-sandal, at ang pangalan nito ay si Hizzy na mercenary na isang C-Class Awakened. Ngunit sa kabilang banda, pinagmamasdan naman sila ng isang lalaki sa cellphone. At wika nito na ang lahat ng kanyang mga laruan ay natipon, kung gayon magsisimula na ang kanyang paghunting sa kanila. Ngumiti naman ito na may kasabikan sa puso, ang lalaking ito ay may embro ng Blood Leopard na isang second-in-command ng Black Leopard Gang. At sa mga oras na ito ay nakapasok na nga ang grupo ng ating bida. At nangunguna si Lee at si Uncle Hao sa kanilang paglalakad. Nagtanong naman si Uncle Hao at sinabihan niya si Lee na kailangan niyang magsuot ng protective suit. Ngunit kalmado lang naman si Lee na sumagot, na hindi na niya kailangan ng magsuot pa ng ganon dahil isa na siyang ascender kaya wag nang mag-alala pa si Uncle Hao. Sa kabilang banda, pinagtawanan naman nila si Lee matapos nilang marinig ang sinabi nito. Na isang ascended Monero na isang bihirang lahi, siya ay isang mabahong Monero at ngayon lang nila nalaman na isa siyang ascender, na ang hari ng mga tambak ng basura.
Narinig naman ng dalawa ang mga pinagsasabi ng mga hangal. Agad naman nagsalita si Uncle Hao at sinabihan niya si Lee na huwag na lang niya silang pansinin pa, ngunit ngumiti naman si Lee at saad nito na huwag nang mag-alala pa si Uncle Hao, hindi siya isang walang ingat na tao. Subalit napansin naman ni Lee na ang mga halaman dito ay tila sadyang binago para sa pagtatago. Ngunit ang apat naman ay walang nararamdaman sa sandaling ito at patuloy pera ng tatlo sa pangungutya sa ating bida. Sa sandaling ito ay nakaramdam si Lee ng isang malakas na killing intent sa mga oras na ito, at hindi na sila pwedeng umatras pa. Sa malalim na pag-iisip nito ay biglang may dumaan na mabilis sa kanyang harapan na agad naman niya itong nakita. Tumingin naman si Lee sa likod dahil ang akala niya ay gumagawa ng mali ang apat. Sa kanyang isipan na sinusubukan ba nilang mag-espya mula sa mga shadow o mayroon silang ibang plano. Ngunit sa kanyang pagtigil sa paglakad ay sinabihan siya ng kalbo na basura magmadaling maglakad at huwag pabagal-bagal. Pinagpawisan naman si Uncle Hao agad naman niyang sinabihan si Lee na bilisan na lang nilang maglakad. Naging pabor naman ito sa ating bida at ito ang perpektong oras upang gamitin ang kapaligiran upang iwaksi ang mga ito at pagmasdan mula sa mga shadow kung sino ang gumagawa ng kababalaghan. Bigla na lang niyang hinawakan sa braso si Uncle Hao at nag-umpisa siyang tumakbo, na ikinabigla naman ito ng matanda. Nakita naman ito ng tatlo at sila ay napamura dahil hindi nila inaasahan na ganun ba talaga kabilis ang isang Monero. At makikita din natin si Hizzy na nawala na din bigla. Sa mabilis naman na pagtakbo ni Lee ay hindi makapaniwala si Uncle Hao dahil hindi na niya nakita ng maayos ang daanan na para silang sasakyan sa kanilang pagtakbo. Naiinis naman ang tatlo na wag nila silang sundan at huwag silang pansinin, na kahit na iniwan sila ng dalawang basurang iyon ay mamamatay pa rin sila. Subalit pinagmamasdan naman sila ni Blood Leopard sa itaas ng puno. At wika nito na nagtago ang tatlo dahil nakaramdam sila ng panganib. Nagpalabas naman ito ng dila at bahagyang nadismaya na ayos lang yun kung ang lahat ay tanga tulad ng tatlong ito, ang laro ay magiging sobrang boring. Agad naman nagsalita si Guda at sinabihan niya ang kanyang boss. Napakiramdam niya ay may kakaiba sa misyong ito. Simula nung pumasok sila, parang may nakatingin sa kanila. Agad naman sinabihan ni Guerra ang kanyang kasama na huwag silang masyadong mag-isip ng kung anong mga bagay ito ay isang D-rank mission lang naman, C-rank silang tatlo at kaya nila ito. Ngunit wika din ng kalbo na may nararamdaman din siyang kakaiba, parang may lamig na dumadaloy sa likod nito. Siguro dapat na silang bumalik. Ngunit pinatigil naman siya ni Guerra na huwag siyang masyadong magpanik. At biglang nanlaki naman ang mata ng dalawa sa kanilang nasaksihan, dahil biglang lumitaw ang isang tao sa likod ng kalbo at ito'y nasa panganib at kasalukuyang nabalutan na ito ng mga threads. Agad naman napa-atres ang dalawa sa labis nilang pagkabigla. Nagsalita naman si Leopard. Nakasisimula pa lang ng laro, at gusto na nilang umalis. Agad naman nilang nakilala ito. Humingi naman ng tulong si Kalbo sa kanyang boss. At nakiusap naman si Guerra na pakawalan ng kanyang kasama at kung may gusto siya ay pwede nilang pag-usapan ito. Sumagot naman si Leopard. Na wala silang dapat pag-usapan pa na silang tatlong ay paulit-ulit na nag-provoke sa kanilang Black Leopard gang. At sabay hawi lang ng kamay nito na agad naman ikinamatay ng kalbo matapos tumagos ang thread sa kanyang katawan. Nagulantang naman ang dalawa at sila ay pinagpawisan matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanilang kasama. Sa sandaling ito ay hindi na nakapagpigil pa si Guda at ito'y sumugod ng walang alinlangan na siya na ang makikipaglaban kay Leopard hanggang kamatayan. Ngunit pinigilan naman siya ni Guerra na wag niya itong gawin. Subalit bago man makalapit ito ay biglang nabalutan na siya ng threads upang ito'y mapatigil at hindi makagalaw. At ilang segundo lang ay bigla na lang itong sumabog at nagkapiraso at nagkalat sa paligid ang katawan nito. Sa kaganapang ito ay walang nagawa si Guerra dahil isang demonyo ang nasa kanyang harapan, at alam niyang wala siyang kalaban-laban dito. At napagdesisyonan niyang tumakbo na lang at humingi ng tulong. Tumawa naman ang malakas si Leopard at sinabihan niya si Guerra na tumakbo ng mas mabilis. Ang katulad nitong takot sa kamatayan na biktima ay isang napakasayang pakiramdam na pag-hunting. Sa kabilang banda, napaupo naman ang dalawa at matapos silang tumakbo. At wika ni Lee kay Uncle Hao, na magpahinga lang sila dito kahit sandali lang, ngunit nagtaka naman si Uncle Hao kung bakit nila iniwan ang mga ibang ascender. Subalit iniba naman ni Lee ang usapan. At kanyang sinabihan si Uncle Hao na nakasakit ba siya ng sinuman o anumang faction kamakailan.
Agad naman na ipinahayag ni Uncle Hao na isa lang siyang Monero, at wala siyang nasaktan na tao at bakit siya nagtatanong ng ganitong bagay. Naging seryoso naman si Lee at kanyang ipinaliwanag ito. Dahil ang misyon na ito ay isang bitag ng kamatayan, isang tao ang nais na silang lahat na patayin at magdadanak ng dugo at katawan sa baluktot na lugar na ito. Sa tinura ni Lee ay labis naman na natakot si Uncle Hao. At sa oras na ito ay marihin na sinabi ng ating bida kay Uncle Hao kung may alam siya ay mas mabuting sabihin na niya sa kanya. Ngunit sa sandaling ito ay biglang dumating si Goer na labis na pagod sa kanyang pagtakbo. Agad naman itong lumapit sa dalawa na may galit at kanyang dinuro si Lee, na isang katulad niyang bastardo, at napansin niyang may mali at siya ay tumahimik na lang, at ngayon ay patay na ang kanyang mga brothers. Ngumisi naman si Lee habang kalmado. At sinabihan niya si Goer na parang hindi siya naman totally inutil, at least nakatulong siya sa paglabas ng mastermind bago ito mamatay. Labis naman ang galit ni Goer dahil hindi nito alam kung ano ang kanyang pinagsasabi. Ngunit suminias naman si Lee sa leeg. At kanyang sinabihan nito na malapit na siyang mamatay, ngunit bago man matapos magsalita si Goer ay nabalutan na ito ng mga threads na hindi niya namamalayan at nasa itaas ng puno si Leopard. Biglang hinila nito ang kanyang blood threads na agad ikinamatay ni Goer, dinilaan naman ni Leopard ang dugo na nasa threads. At kanyang sinabihan si Lee na hindi niya inaasahan na magiging ganito kainteresante ang isang Monero na tulad niya. At sa mga oras na ito ay inactivate ng ating bida ang kanyang ultimate shadow eye habang nakatingin ito kay Leopard.